Magandang araw po sa lahat. Ako po pala si Brother JB. Ako po isang miyembro ng United Pentecostal Church Philippines at nandito po ako ngayon sa Arizona, USA bilang isang nagtuturo sa mga kabataan dito sa junior high school. Alam niyo po, it's more than 6 months that I've been here and marami na pong nangyari sa akin dito. At kadalasan po yung mga nangyari sa akin ay yung mga panahon na kung saan namimiss ko po yung pumunta sa church, magdasal, kumanta, makisali sa praise and worship, at higit sa lahat, ayaw pong makinig ka sa salita ng Diyos. May mga panahon po sa buhay ko dito na hindi ko po mamalayan na tumutulo na lang po yung luha ko kapag nakarinig po ako ng isang kanta. Lalong-lalo na po yung kanta na kung saan nagpapakita po kung gaano kaganda, gaano po ka makapangyarihan ang ating Panginoong Hesukristo. Isa po sa dahilan kung bakit nandito po ako ay sa pangarap ko po na gumawa ng bagay na makakatulong lalong-lalo na po sa pamilya ko, sa church po namin, sa mga tao na kailangan po ng tulong. Pero dumating po sa punto na tinanong ko po yung sarili ko, bakit ako nandito? Kasi alam po na malapit na po yung panahon ng pagbalik ng Diyos. At alam ko po dito na parang imbis po na ipagpatuloy ko po yung nasimulan ko, imbis po na pumupunta ako sa mga lugar at nagpipreach po ng salita ng Diyos, at imbis po na kasama ko po yung pamilya ko na pumupunta sa church para ialay po yung mga sarili namin sa pamagitan po ng serbisyo. Pero nandito ako. Pero hindi po lingid sa kaalaman ng Diyos kung anong rason po kung bakit ako nandito. Kaya po, gumawa po ako ng video na ito at sa susunod pa. Kasi gusto ko pong gamitin yung pagkakataong ito, gamitin po yung sitwasyon kong ito na sana mag-inspire, na sana makagawa po ng lesson sa lahat po ng mga Kristiyano nandyan sa Pilipinas at nandito rin sa ibang bansa. Na kahit malayo po kayo, alam ko po sa sarili ko na saan man ako magpunta, ang Diyos po ay kasama ko. Ang Diyos po ay nandyan lamang. At siya po yung dahilan kung bakit patuloy po ako ditong bumabangon. Kahit alam ko po na marami na po akong na-miss, lalong-lalo na po yung sa pagsamba sa Kanya. Na-learn ko lang po sa buhay ko na sa pagkamit niyo po ng pangarap, kailangan may sakripisyo. Kailangan po ng tibay ng loob. Kailangan po ng patuloy na pananampalataya sa Kanya. Dahil alam mo po na ginawa mo ito hindi para sa sarili mo lang, kundi higit sa lahat para sa mga pangarap mo, sa pamilya mo, sa ministry mo. Kaya po, sa panahon na nakikinig po ako ng kanta, palagi po akong natatouch kasi miss ko na po talaga na tumakbo, na sumamba sa Kanya na walang limitation, na lumuhod, na pumupunta sa ibang bahay para ituro yung Kanyang salita. Kasi yun po yung kinagisnan ko sa panahon ako po ay simulang lumapit sa Kanya.
Doon po nagsimula yung passion ko, yung commitment ko. Bigay lahat sa Diyos. Ang aking sarili. Ganun pa man, hindi po lingid sa kaalaman ng Diyos na hindi po ako perfecto. Marami pong kasalanan nagawa. Pero, kitang-kita ko po yung pabor at grasya ng Diyos na araw-araw binibigay niya sa akin. Na araw-araw po, sinasabi niya sa akin, na pinili kita. Ikaw ay akin. Yun po ang nagpapalakas sa akin dito. Kaya po sa mga kapwa ko, mananampalataya sa Yesu Kristo, sa habang po nandyan kayo, may pagkakataon na may access po kayo na makapunta sa simbahan, gawin niyo po. Kasi iba yung sakit na mararamdaman mo na hindi ka mapagsamba sa Diyos dahil wala pa ditong pwedeng sambahan na katulad sa pananampalataya mo. Kaya po sa kapwa ko Kristyano dyan, huwag niyo pong itigil ang pagkilala niyo sa Diyos. Huwag niyo pong itigil ang pagsamba niyo sa Kanya. Kasi po, yun po yung pinaka-the-best na gagawin niyo po sa buhay niyo. Kasi darating yung panahon na wala ka na pong malapitan. Wala ka pong kasabihan. Kundi yung sarili po. Sa Diyos lang. Sana po hindi dumating sa punto na may pag-alinlangan kayo dahil sa mga bagay na ginawa niyo, sa mga bagay na pinili niyo, sa mga desisyon na inyong ginawa. Kasi sa punto pong ito, nandito po ako sa isang lugar na parang tinatanong ko yung sarili ko, tama ba to? Tama ba yung pinili ko? Para lang makamit yung pangarap ko, pangarap ng pamilya ko, pangarap ko na makatulong sa ibang tao sa ministry. Pero ganun pa man, yung salita po ng Diyos ang nagbibigay sa akin ng lakas, nagbibigay sa akin ng tibay ng loob. I am always reminded sa salita po ng Diyos, lalong-lalo na po sa Jeremiah chapter 29 verse 11. And He said, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Alam ko po na dinala po ako dito ng Diyos para i-fulfill ko po yung pangarap ko sa pamilya ko, sa ministry ko, at sa mga tao na kailangan po ng tulong ko. Kasi po simula nang nangarap po ako na pumunta dito, palagi ko po dinadasal na Lord, sana bigyan mo ako ng pagkakataon na makatulong sa ibang tao sa pamilya ko. Na ma-fulfill ko yung pangarap ko sa ministry. At sinabi ko rin po, alam ko po may kakayahan po kayong binigay sa akin na pwede kong gamitin para makamit yung pangarap na yun. Kaya po, nandito po ako. Ipagsapalaran po sa ibang bansa. At umaasa na darating yung panahon na sa pag-uwi ko, sa pagbalik ko sa Pilipinas, bitbit ko na po yung pinapangarap ko po. Sa punto pong ito,
nakikita ko po na unti-unti binibigyan po ako ng pagkakataon ng Diyos na magawa ko po yung mga bagay na pinangarap ko, lalong-lalo na po sa pamilya ko, sa ministry ko po. At today, magtatapos po ako sa video na ito. Isa lang po masasabi ko sa lahat po na may pananampalataya sa Kristo Kristo. Hindi po kayo nagkamali. Kasi sa panahon ng pagsubok, sa panahon po ng pagigpitan, sa panahon po ng ikaw lang po na mag-isa, ipapakita talaga sa iyo ng Diyos na hindi Kanya iiwan. Nandyan siya palagi para damayan ka, para i-comfort ka, para tulungan ka, para bigyan ka ng saya in the midst of sorrow sa life mo. Kaya po, pagpatuloy niyo lang po dyan. Nagsimula na po kayo. Tapusin niyo po yung paniniwala niyo po. Yung pananampalataya niyo po sa Kanya. Kasi po, siya po yung author and finisher of our faith. At darating ang panahon na yung reward po ng faith natin ay matatanggap po natin. Kasi po, He is just. And He is faithful po na ibigay sa iyo ang karapat-dapat na ibigay sa iyo. Kaya po sa lahat na muntik nang tumalikod sa pananampalataya sa Diyos, huwag po. Please, huwag po. Kaya niyo po yan. Kaya niyo po kung anumang mga pagsubok na dumarating sa buhay niyo. Kasi po, sinabi ng Panginoon na hindi siya nagbibigay ng problema na mas malaki kumpara sa kakayahan mo na masolve yung problema na yan. Kasi alam niya po na hindi Kanya iiwan. Kasi nandyan po siya sa iyo, natutulong sa iyo. So there is no big problem that cannot be solved because we have a biggest God na kaya pong tulungan tayo, na kaya pong magbigay sa atin ng victory. Kaya po, patuloy lang po. Huwag po kayo mag-stop sa pananampalataya. Pray lang po. At higit sa lahat, surrender niyo po lahat sa Diyos. Ang lahat-lahat po. Ang lahat-lahat. At siya po ay kagabay at tutulong sa iyo. Because I prove it in my life. I prove it. So dito lang po muna ngayon. See you soon sa mga iba pang mga video na aking i-upload. Sana po ito po yung nakapag-inspire. Ito po yung nakapag-encourage sa ibang tao, lalong-lalo na po sa mga Kristiyano nandiyan sa Pilipinas at nandito rin sa ibang bansa, na kahit saan man tayo magpunta, ang Diyos nandyan para sa atin. God bless you all po. Bye-bye.